Hello again mga momshies, pasensya na kayo. Ngayon lang ulit tayo makakapag-update kasi yung nanay ko po ay nakakonfine ngayon sa UST Hospital. Anyways, enough of that, personal issues na yon. Ngayon po, follow up lang tayo dun sa post natin kanina, tutorial kung paano i-access yung LennyLeaks. No? Ngayon po, ang gagawin naman po natin is patutunayan natin at idadissect natin itong LennyLeaks na ito. Particularly yung post number 5915, which is the message from OVP, Social Media Department. So, number one, ipapaliwanag ko po muna sa inyo kung anong ibig sabihin ng cache. Hindi po ito pera, no? Ang cache po, ito po ay parang tiny bits of information that is saved into a temporary location or into a hard drive or RAM kapag ginagamit natin ng browser natin. Ngayon po, ang Google po kasi they have a web crawler. A web crawler that is very powerful kasi the web crawler sinusuyod niya lahat, as in lahat ng websites sa World Wide Web at gumagawa siya ng cache or gumagawa siya ng parang snapshot ng mga pages na yon at that particular time na nadaanan niya habang sinusuyod niya yung World Wide Web, no? So, ito pong cache na ito ay na-save ni Google noong January 6, 2017. So, being a Google cache page, mga momshies, that's already 100% assurance na authentic yung webpage na view natin. Pero just the same, para kung hindi pa rin kayo naniniwala, eto mga momshies, meron tayo itong view source. Ito pong view source na ito ay makikita natin, pakita ko sa inyo ng mga momshies, no? Yan. Ang view source na ito yung actual coding or program or language na ginamit sa pagbuo ng webpage na yun. Sa mga may IT background or computer programming background, it's an HTML language po ang ginagamit sa pagbuo ng webpage. Maliban doon, meron silang CSS or yung cascading style sheet. Yun ngayon yung magdedetermine kung anong magiging posisyon, anong kulay, gaano kalaki, gaano kaliit, gaano kataas. Yun po yung CSS, no? Maliban pa doon, meron pang tinatawag na JavaScript, pwede rin jQuery. Yung mga yun naman yung babahala sa interaction sa webpage. So makikita po ninyo, ayan, simula sa taas, pababa, pababa, pababa. Yan po ang program or code ng actual webpage na biniview natin kani-kanina lamang. Yan po yung mga links po na yan. Ayan po, lahat po yan ay sinave ni Google sa kanyang cache. Okay? Hindi po ulit pera yung cache, no? Hindi 300,000 yung mga momshi. Checking 300,000. Charot. Ayun. Anyway, so ayan na nga. Marami, mahaba po yung mga momshies. So, now, this just proves na in order for you to orchestrate a hoax, something like this, you have to create this and you have to, kailangan mong gagawin din yung mga tiny bits of information na yan na nandyan if you're going to create a hoax. Hindi mo na papakialaman yung mga yan, mga momshies, di ba? Which just means to say, or just proves again, 100% that this is not a hoax. This is an actual web page that is cached by Google. So, i-close na natin siya. Wala tayong papala sa kanya. So, now, ang gagawin natin is i-dissect natin yung message. But before we go ahead and dissect the message, mapapansin nyo, this is a forwarded message. Yan. This is forwarded from Facebook to Imelda Nicolas, which means to say that this message, yan, yung from Pete Silva pababa, this was sent to Facebook. Most probably, Imelda Nicolas' Facebook by Pete Silva. And ito po yung content ng message. Ngayon, to discuss the content of the message, siguro I'll have to create a separate video for that. Pero ang gusto ko pong i-point out sa inyo mga momshies is, nakikita niyo po yung pangalan ng Pete Silva. Pag klinik ko po yung mga momshies, dadalhin po ako niyan sa Facebook. At sa Facebook account ng mismong Pete Silva na nag-message kay Imelda Nicolas. Watch mga momshies. Click natin siya.
Diba? Pumunta siya sa Facebook, mga mamshies. I don't know kung sino tong Pete Silva na to. Hintayin na natin mag-know. Medyo mabagal-bagal ang ating LTE ngayon. Calling Duterte, sana po ma-improve na po ang mobile communication sa Pilipinas. Ayan mga mamshies. Siya po si Pete Silva na nag-message ng OVP Social Media Department kay Imelda Nicolas. Ayan. At tingnan natin kung sino kayong mga kaututan. Nakita nyo ba ang mga mamshies? Laban ni Laina, andyan si Agot na nagugutom. Well, hindi na siguro siya nagugutom ngayon dahil pinadalhan natin siya ng relief goods. Anyways, ayan po. So, siya po si Pete Silva. So, this just confirms the fact that Pete Silva is indeed, connected. Maraming salamat po sa inyong suporta to the Vice President and even to the Liberal Party and some of the Liberal Parties yung mga konektado sa kanila sa Liberal Party, no? Ayan. Mga mamshies, again, clinic ko lang po yung pangalang Pete Silva doon sa message. Ngayon, kung gusto niyo ulit malaman kung paano pumunta sa page na ito at itry nyo mismo sa sarili ninyo, you just have to check my previous post kung saan nandun yung tutorial kung paano pumunta sa Learning Leaks na ito, no? Andito pa itong mga mamshies. Hindi nila matitake down to because this is Google's web cache. This is not something na pinost or tawag dito. Kahit purahin nila yung messages na yan dun sa actual Yahoo, nandito pa rin yan because it's already been cached. Kahit magbago pa, palitan nila kung anong itsura ng Global Filipino Diaspora, hindi na po mawawala itong mga mamshies because it's been saved in Google's web cache. The only time na mawawala ito is kapag binura na ito ni Google. Okay? So, till next time mga mamshies, and I hope you learned something from this video. Thank you!